Breaking news! Dumating na ang US Navy fast attack submarine sa Cuba isang araw pagkatapos magpadala ng mga barkong pandigma ang Russia sa Havana. Pangalawang breaking news, proteksyon sa mga mangingisda, tiniyak ng AFP sa pagsisimula ng panghuhuli ng China sa mga trespassers. At yan ang mga aalamin nating mga balita sa JP Amazing Stories. Ang isang American fast attack submarine ay naglayag sa Cuba isang araw pagkatapos ng isang Russian fleet, kabilang ang isa sa pinaka-advanced na nuclear subs ng bansa, ay dumaong sa Havana ayon sa US Navy. Ang USS Helena, isang nuclear-powered Los Angeles-class submarine, ay dumating sa US Naval Base sa Guantanamo Bay, Cuba noong Huwebes bilang bahagi ng nakatakdang pagbisita sa daungan ayon sa US Southern Command. Ang fast attack submarine na USS Helena ay nasa Guantanamo Bay, Cuba bilang bahagi ng isang regular na pagbisita sa daungan habang lumilipat ito sa geographic area of responsibility ng US Southern Command habang nagsasagawa ng Global Maritime Security at National Defense Mission ayon sa Southcom sa isang pahayag. Ang pagdating ng Cold War-era hunter-killer submarine ng Russia ay kasunod ng hakbang ng Russia na maglayag sa isang frigate, isang nuclear-powered submarine, isang oil tanker at rescue tug sa Cuba, isang araw bago magsagawa ng mga pagsasanay militar sa Atlantic. Ang nagpaalarma sa Amerika ay ang pagkakaroon ng kazan ng Russian submarine, isang Yasen-class cruise missile submarine na nilagyan ng Zircon hypersonic missiles na iniulat na may kakayahang mag-travel ng 9 times na mas mabilis pa sa speed of sound. Ang mga missiles na ito ay pwedeng lagyan ng nuclear warhead na may saklaw na 625 miles at idinisenyo upang madaig ang mga anti-air defenses dahil sa kanilang bilis. Sinabi ng Southcom na ang pagbisita ng USS Helena ay pre-planned na nagmumungkahi na hindi ito ipinadala bilang resulta ng pagdating ng Russian fleet. Sinabi ng mga defense officials na ang mga sasakyang pandagat ng Russia ay mahigpit na binabantayan. Ang USS Helena ay isang Los Angeles-class fast attack submarine na inilunsad noong 1986. Ang 360 feet long nuclear vessel ay armado ng Tomahawk cruise missiles at Mk-48 torpedoes at maaring maglakbay ng halos 29 miles per hour ayon sa Submarine Industrial Base Council. Sa kabilang banda, ang Kazan ay isa sa mga pinakabagong armas ng hukbong dagat ng Russia na kinomisyon noong 2021. Ang Kremlin vessel ay may sukat na halos 460 feet ang haba at may pinakamataas na bilis na humigit kumulang 23 miles per hour ayon sa militar ng US. Idinagdag ng mga opisyal ng Amerika na inaasahan nilang mananatili ang Kazan at ang entourage nito sa rehiyon hanggang sa tag-araw na may posibleng pupunta ito sa Venezuela. Ang mga barko at submarine ng Russia ay nakadaong sa Havana mula noong 2008 bilang bahagi ng pagsasanay militar ng Russia. Kasabay ng pagsisimula ng implementasyon ng China sa kanilang bantang panghuhuli sa mga umano'y mga trespassers sa kanilang inaangking teritoryo sa South China Sea ngayong araw June 15. Muling siniguro ng Armed Forces of the Philippines na poproteksyonan nila ang ating mga kababayang mangingisda. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., walang dapat ikatakot ang ating mga kababayang mangingisda sa West Philippine Sea dahil nandyan ang Armed Forces of the Philippines at iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa proteksyon nila. So atin pong itong exclusive economic zone na ito, we have the right to exploit the resources in the area. Right. So kaya po dapat ay hindi matakot yung ating mangingisda. Anyway, nandyan po ang inyong Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine Navy, pati na rin po ang Philippine Coast Guard ay nandyan. So marami po tayong mga pinag-uusapan ngayon na mga hakbangin na nagagawin in order for us to protect our fishermen.
President Marcos, I'm going to ask you a very direct question, if you don't mind, which is, if Chinese Coast Guard water cannons killed a Filipino sailor, would that cross a red line? And then can you also give us a sense of what are the actions that would trigger a request from Manila to Washington to invoke the US-Philippines Mutual Defense Treaty? Thank you. And I will ask as the last question, Justin Bakisal. If you could stand, I know you sought the floor, and if a microphone were to come to you, you're right over there. Thank you. And the President will then answer both questions. Thank you. You're one of our young leaders from ASEAN, so please go ahead. Magandang gabi, Mr. President. Good evening, Mr. President. My question relates to your vision for the fourth posture of the Philippines by the end of your term. So the Philippines has always discussed that the defense of our national territory is primarily our responsibility under the unilateral defense plan. So what specific force packages are you eyeing particularly in the next coming years, and what exactly are we to expect after Horizon 3 of the AFP modernization program? Thank you. Thank you. It is what the gentleman is referring to, the Horizon 3 acquisition program, is the acquisition program that our Department of National Defense has just completed. Then we are presently in the process of finding suppliers for all the different requirements that we have to build up our capabilities in the armed forces of the Philippines, and that we are hoping that these acts are just a deterrence, and we, as they say, to work for peace, prepare for war, and it is an unfortunate truth. But and that is why we have undertaken this long-term. It has been going on for many years now. This long-term plan of increasing the capabilities of our military and our civilians, such as the Coast Guard in the Philippines. To go back to the first question, what would happen if if there was an incident that ended up killing a Filipino serviceman, be they a Coast Guard or in the military and part of the Navy? Well, that would be that would certainly increase the level of response, and if by a willful act on a Filipino, not only serviceman, but even a Filipino citizen, if a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war, and therefore we will respond accordingly. And our treaty partners, I believe, also hold that same standard for when the actions, with the joint action, will be undertaken in support of any such incident in the Philippines. We already have suffered injury, but thank God we have not yet gotten to the point where any of our participants, civilian or otherwise, have been killed. But once we get to that point, that is certainly, we would have crossed the Rubicon, certainly crossed the Rubicon. Is that a red line? Almost certainly it's going to be a red line. Ang mga aktibidad ng militar ng China sa loob at paligid ng Taiwan Strait ay destabilize para sa buong Indo-Pacific region, pagdadagdag ni Po. Naglalayag ang mga barko ng China sa pinagbabawal na katubigan. Inangkin ng Taiwan noong ika-6 ng Mayo na 4 na barko ng Chinese Coast Guard ang panandaliang naglayag sa ipinagbabawal nitong katubigan sa palibot ng Kinmen Island. Pagkatapos ay hinimok ng Taiwan ang Beijing
na agad na itigil ang pag-uugali nilang ito na maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan ng navigation. Nangako rin ng Beijing na palalakasin ang mga patrolya sa paligid ng Kinmen na pinangangasiwaan ng Taipei pagkatapos ng serye ng mga nakamamatay na aksidente sa pangingisda noong 2024. Isang Chinese speedboat na may lulan na 4 na tao ang tumaob malapit sa Kinmen noong 14 ng Pebrero habang tinutugis ito ng Coast Guard ng Taiwan na ikinasawi ng 2 tao. Isa pang Chinese boat ang tumaob sa lugar noong Marso na nagresulta din sa pagkamatay ng 2 tripulante. Sinabi ng Coast Guard ng Taiwan na ang bangka ay nasa loob ng prohibited waters at nagzigzag bago ito tumaob, ngunit inakusahan ng Beijing ang Taipei na itinago ang katotohanan tungkol sa insidente. Ang mga tensyon ay sumisiklab na bago pa man ang inaugurasyon ni Lai. Bago ang halalan sa Taiwan noong Enero, nagbabala ang China na si Lai ay maghahatid ng digmaan at pag-decline sa isla. Ngayon ang pangunguna sa kanyang May 20 inauguration ay isang mahigpit na binabantayang period habang ang mga tensyon ay tumataas sa pagitan ng 2 panig. Sinabi ng China na hindi nito tatalikuran ang paggamit ng puwersa para mapasailalim ang Taiwan sa kontrol nito. Sila'y at maging ang papaalis na Pangulo na si Tsai Ing-wen ay hindi kinikilala ang pag-angkin ng China sa isla. Isang malaking komprontasyon sa pagitan ng US at Chinese Navy sa South China Sea. Itinaboy ng belligerent PLA ang US naval destroyer na USS Halsey. Nagkaroon na naman ng panibagong tensyon matapos palubugin ng US at Pilipinas ang barkong gawa ng China sa panahon ng drill. Isang massive escalation sa pagitan ng US at China sa highly volatile South China Sea. Sinabi ng militar ng China na tinaboy ng hukbong pandagat nito ang isang American destroyer noong 10 ng Mayo. Sinabi ng PLA na ang USS Halsey ay pumasok sa territorial waters ng Paracel Islands sa South China Sea. Narito ang pahayag ng China Southern Theater Command tungkol dito. Ang hakbang ng US ay seryosong lumabag sa soberanya at seguridad ng China. Isa na namang bakal na patunay ng hegemonya sa nabigasyon nito at militarisasyon ng South China Sea. Ang mga Chinese troops ay mananatiling alerto at patuloy na pangangalagaan ang pambansang seguridad. Samantala, noong 10 ng Mayo, iginiit ng USS Halsey ang mga karapatan at kalayaan sa paglalayag sa South China Sea malapit sa Paracel Islands na naaayon sa international law. Ang USS Halsey ay lumabas sa labis na pag-angkin at patuloy na operasyon sa South China Sea. Isang linggo lang ang nakalipas, lumabas online ang isang dramatic footage ng isang parehong komprontasyon. Lumapit ang barkong pandagat ng China sa US at Philippines warship na nagsasagawa ng drill sa South China Sea. Nagpaputok ang barkong Chino sa isang target sa dagat 600 yarda lamang mula sa USS Harper's Ferry. Nagiinit ang China habang nagsasagawa ng war drills ang US at Pilipinas sa South China Sea. Noong 9 ng Mayo, pinalubog ng mga puwersa ng US at Pilipinas ang isang naka-decommissioned na China-made vessel sa panahon ng drill. Ang video ay nagpakita ng high-precision rockets na tumama sa China-made vessel.